Sa maraming beses na pagkakataon mga kaibigan ay isinalba na naman po tayo ng isang application na kung saan ay marami na po ang naitulong sa atin. Alam niyo mga kaibigan, kapag meron akong mga bagay na nalalaman, mga side hustle na talaga namang nagbibigay ng opportunity sa marami, ang diskarte ko, inaaral ko kaagad. Paano ba ito? Paano ba ang kitaan dito? Paano ba mapalaki ang kita? Paano ba ito dapat i-manage? Ito lagi yung aking nasa isip at ginagawa. Kaya naman sa pagkakataong ito mga kaibigan, muli ay napakinabangan ko ang Nova Lucia sapagkat nang umuwi po ako sa probinsya ay wala naman pong plano ang mga bagay-bagay na dapat gawin doon. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Saan ba kami pupunta? Sino ba ang mga kasama ko? Usually mga kaibigan, kapag ako po ay umuwi sa probinsya, doon lang ako sa loob ng aming tahanan. At doon lang talaga, hindi po tayo lumalabas, no? Kahit sa ating kwarto, ay doon lang tayo naka upo, yan, nagpapahinga, gumagawa ng mga ganitong katulad na vlog. So, hindi po tayo lumalabas. So, nung kahapon, mga kaibigan, o nung isang araw, rather, ay naisipan kong mag-withdraw, no? Naisipan kong mag-withdraw sa Nova Lucia. Tapos kinaumagahan, biglang lumikot ang aking imahinasyon. Napakainit ng panahon, mahal ang kuryente. So sa halip na isipin ko yung mga bagay-bagay na yan na kailangan kong mag-aircon, kailangan kong mag-electric fan, ganyan. So hindi ko na naisip no yung ganoon na dapat mag mag-aircon na lang ako, dito na lang ako magkulong sapagkat napakainit, mahal pa ang bilihin. So sabi ko, gusto kong lumabas. Yan. So, yung mga pamangkin ko biglang, sige tito. Ganyan po yung kanilang mga sagot sa akin. And then suddenly, naisip ko bigla, tawagin ko kaya yung aking pinsan na mayroong sasakyan. Yan. So, pagkatawag ko sa kanya, ang sagot niya sa akin kaagad ay, okay, gala. Sige, gumala tayo. Pagkasagot niya po sa akin ng gala tayo, yung dalawang pamangkin ko pa, no, ay biglang lumapit sa akin. At ano po yung sagot nila? Pwede bang mag-aya na kami ng mga kasama? And to cut the story, umalis sila. Medyo natagalan nga po yung pagpunta namin, yung pag-alis namin kasi nga nagkaroon pa ng ayaan, nagkaroon pa ng hintayan, ganyan. So, alas 10, umalis kami ng probinsya. At heto na nga, binabagtas namin ang papunta sa Tondol Beach sa May Anda, Pangasinan. Pagdating namin dito ay marami po ang natuwa. Punuan nga lang no yung mga cottage. So nakakuha kami ng cottage pero sinabihan kami ng nagbabantay na it was already reserved. So kinabahan kami, syempre wala na kaming cottage. Wala na kaming pag-i-stayan, no? So to my surprise, syempre yung aking driver, ayan, na si Kuya Bogs Flores, ayan, si Manolito Flores, na mayroong asawang taga dito din po sa Anda, Pangasinan. After po niyang kunin yung mga pagkain na inihanda nila para sa amin, ay sila na po yung bahalang naghanap ng lugar. And nung nakahanap po siya ng lugar, ayan, nagulat kami, overnight. Overnight po yung kanilang in-reserve for us. And so we enjoyed the night. Merong mga banda,
merong inuman syempre, and unlimited na kainan. So napakaganda guys dito sa Tondol Beach sa may Anda, Pangasinan. Okay? Kinaumagahan mga kaibigan ay nandoon na kami sa labas. Tapos na kami kumain. No? Pagkakain namin guys, naisipan namin naman na pumunta sa ibang dako ng Pangasinan. At doon ay nakarating kami. No? Nakarating kami sa Bolinao Beach. Ayan. Sa Bolinao Falls 1, 2, and 3. Ayan. So napakaganda po, no? Imagine nyo yon, Bolinao 1, 2, and 3. Ayan. So sa Tondol pa lang, no? Sulit na kagaya niyan. At sa bawat gala mga kaibigan ay hindi ko nakakalimutan ang mag-group buy sa Nova Lucia. Dahil ang pag-group buy mga kaibigan, dito ka kikita talaga. Kailangan mo makipag-participate sa mga raffle na gagawin ng Nova Lucia. At ito po yung ating withdrawal mga kaibigan. And ito po ay malaking tulong talaga sapagkat saktong-sakto chine-check ko kung dumating na sa aking bangko yung aking na-withdraw. Tinitignan ko kung nasa GCash ko na yung aking winidraw dahil as in wala kaming pondong magagamit. So, eto na nga at kitang-kita po. Ayun. Ang dami ko ng transaction, no? Pero ayan po yung aking withdrawal. Dumating na po yung 10,000 pesos. So, ang laki ng nagastos ko, di ba? Pero yung nagastos ko na yun ay hindi po mula sa capital ko sa Nova Lucia. Yun po mismo ay yung aking kinita ko na. Yun po yung aking profit sa Nova Lucia. Kaya sa mga nagtatanong mga kaibigan, paano at saan ako kumikita? Sa Nova Lucia. Okay? So, ito lamang po yung sekreto o yung strategy ko mga kaibigan. Kapag sumasali ako sa isang negosyo, ang tinitignan ko po kaagad ay yung modelo ng negosyo. Ano po yung business model? Paano ba yung kitaan sa Nova Lucia? Yan po yung iniisip ko. Kung alam ko na paano mapapalaki ang kita sa Nova Lucia, paano pa madadagdagan? Bukod doon sa regular na araw-araw na kinikita sa Nova Lucia, ano pa ba yung iba pang kinikita o maaari nating kitain dito sa Nova Lucia? Yan po lagi yung aking nasa isip at laging ginagawa kapag meron akong nasumpungang negosyo. Okay? So, kapag naman may nagtatanong sa akin, mga kaibigan na, Sir, legit ba ang Nova Lucia? Alam mo, isa po yan talaga sa mga tanong na halos ayaw kong sagutin. Hindi naman sa hindi ko gustong sagutin. Kumbaga kasi kapag ang tanong ng tao ay, legit ba yan, sir? Ibig sabihin, alam ko na mayroon itong pinagdaan ng isang malaking dagok ng negosyo o pagnenegosyo. Baka ito po ay na-scam. At syempre, nag-iingat na. So, dahil magkaiba po kami ng wavelength, no, pagdating po sa ganitong mga negosyo, so, hesitant ako na sagutin. Bakit? Kasi, hindi ko po control kung ang isang negosyo ay magsasara o hindi. Hindi ko po alam kung ang isang negosyo ay scam o hindi. Pero ang isang katotohanan po is that as long as the business is registered in the government, mula sa barangay, mula sa syudad, mula sa iba pang ahensya ng gobyerno kagaya ng DTI, Mayor's Office, at syempre BIR, kasama na rin po dyan ang registration sa Securities and Exchange Commission. As long as the business is registered, that is legal and legit sa totoo lamang. Kung ano man po ang mangyari sa isang negosyo, kung ito po ay biglang magsara, that can't be controlled by us. Hindi po natin yan alam.
Hindi po natin yan makokontrol. Depende po yan sa kung paano pinapaikot ng mga puno ang kanilang negosyo. Kung sila man ay gipitin ng pamahalaan o hindi natin yan alam. Yan po ay labas na sa ating kakayahan at kahit sino po. Basta't hindi ikaw ang may-ari ng negosyo, basta't ikaw ay sumasali lamang sa kanilang negosyo, hindi natin alam ang nangyayari sa management. Hindi natin alam ang nangyayari sa mga pinuno ng ating negosyo ng sinalihan. Tanging sila lamang ang nakakaalam at ang kanilang mga abogado. Kaya, yan po yung mga tanong na as long as nakita ko sa kanilang bulletin board, nakita ko sa kanilang opisina ang mga business registrations, panatag na ang aking kalooban doon. Kasi kung ano man po ang mangyari sa negosyo, hindi ko alam. Yan po yung dahilan. Kaya kapag nasumpungan ko ang isang negosyo, ginagawa ko kaagad. Alamin ang lahat. Nang sa gayon, ay mabilis kong kitain yung pera na aking ginamit upang magnegosyo. Okay? Sana po sa mga na-scam ay magkaroon po kayo ng extra time para din magkaroon kayo ng sariling oras para mag-research din. Kung kayo po ay malapit sa opisina, bisitahin din po ninyo ang yung opisina. Para nang sa gayon po, kung sakali po na meron pa kayong doubt, kasi siyempre, bukod po doon sa mga itatanong ninyo sa akin, bukod po doon sa mga isasagot ko sa inyo, hindi po mawawala yung doubt. Hindi po mawawala yung doubt. At syempre, hindi dyan mawawala yung baka scam na naman yan. Minsan nga, may isang nagtanong sa akin, Sir, legit ba yung Novalucia? Ang sabi ko, yes po. Kumikita naman na po ako. Sir, baka scam na naman yan ha. Maloko na naman tayo. Yun po that I cannot. So, parang mahirap tanggapin yung ganong kasagutan. Simple lang yun. Kung meron pang doubt sa inyo, sa kabila ng sagot ko, don't join the business. Okay? Kasi andun na po kaagad yung paninisi. Oo. Andun na kaagad yung paninisi. Kasalanan mo yan. Sir ha, kapag nag-join ako, ikaw bahala. Pag ganun po kasi negative, sa halip na positive po yung hinahatak, negative. No? So, ayun na nga. Dahil malaki-laki yung perang naipon ko at na-withdraw sa Novalucia. Ayan, nagtuloy-tuloy kami sa Bolinao Falls 1, 2, and 3. Okay? Pero syempre, Bolinao Falls number 3 lang sapagkat yung 1 and 2 ay napuntahan na. Okay? So, sa mga nagnanais po na matutunan ang negosyo, ito lamang po yung maipapangako ko sa inyo na huwag ninyong kalilimutan. Lagi po ninyo akong i-message kapag kayo ay may katanungan. Pangalawa, kapag itinuro ko na sa inyo ang negosyo, aralin at intindihin din po ninyo yung mga ituturo ko sa inyo. Ano ba yung mga bagay na dapat pindutin? Para saan ba yung iba't ibang mga tab o yung mga pinipindot o pages ng Novalucia? Halimbawa, para saan yung voucher mall? Paano ito ginagamit? Saan ito ginagamit? Alamin nyo. Ganun lamang po kadali yun. Para saan ba yung points? Paano ba i-convert yung points? Paano ba gamitin yung points kung ayaw mo itong i-convert into cash? Ano ba yung malls? Ano ba yung mga produkto? Mayroon bang discount sa malls? Ano ba yung Nova Bolt? Ano ba yung Nova Select? So, alamin ninyo yung mga yan. Kapag nalaman na ninyo kagad yan, mind you, hindi na kayo magme-message sa akin. Bakit? Kasi alam niyo na kung paano kumita eh. Magiging malikot na yung inyong isipan. Paano mapalaki ang kita.
sa Nova Lucia. Ganun lamang po kadali yun. So, guys, kung nais ninyong matutunan itong negosyo ng Nova Lucia, pag-aralan nyo lang mabuti at magiging successful din po kayo. Kaya ngayong araw mga kaibigan, May 25, 2020, May 25 na po, no? Alam nyo, May 25, nakaka-withdraw na po ako ng eksaktong 200,000 sa Nova Lucia. Nag-start po ako January 5, 2026, no? January 5, 2026. And ngayon po ay May 25. January, isang buwan ko ng February, March, April, 5 buwan, 200,000. So, magkano po yung aking kinita? Buwan-buwan, diba? Sapat na para mabuhay. Ngayon, kung tatanungin ninyo ako, Sir, pwede bang hindi mag-recruit sa Nova Lucia? Gaya nga po ng sinasabi ko, pwede. Pero pagtiyagaan mo yung maliit na kita, huwag kang maghangad ng malaki.